Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Mga higala, kumusta? Umayong adlaw na usab ka natong tanan. Welcome din sa atong pagpanaguban kini ang pakisayod sa Alindahaw dinhi sa DXCA 106.3 Bell FM. May adlaw sa mga nagpaminaw sa DXBZ AM 756 sa dial sa mga radyo, ang Radyo Bagting sa Dakbayan sa Pagadian. Of course, kini ang pinakakusgan ng mga estasyon sa Dakbayan sa Pagadian. May adlaw sa mga tumatanaway sa 1TV Channel 11. Ako gyapon si Bagting 23, may home ko. Wa pa ka magpalabas sa Atty. Felix. So, bala ko kayo atong Provincial Information Officer, Leo Santillan. Hi, Leo. Okay, May, sa pangalan ni Atty. Felix Escalante, nga, gipalabay mo yung tanong Father's Day, May. Or lagi, Ipapaulay rin sa panglaba. Gilutos po siya, guys. Karoon sa tuging mo, manlalaban man siya. Manlalaban din. Pero kada sa Barang Domingo, manlalaba. Wala yun. Una nga, karoon kay Domingo man, so karoon manlalaba siya. Pero, mahuman naman to karong Domingo ha, so by next Sunday, ato nang gi-expect na makauban na to siya perme. Yes, okay. Dili alalim yung trabaho ka abogado. Tinood. Mo na, May nga. Manlaban, lisod kayo manlaban. Kay, usahay mo yung ang abogado, dili makaya kay, ang imong malabanan, oray katong nakasala. Tinood. Di, Mabalo kag pamakak. May nagpermanenteng malabanan na to, kanang wala makasala, o kanang biktima gyud. Labi ng lisod o manlalaba. Tama. Manlabanan, tigulan. Kinahanglan o kanang fabric softener. Anyway, may buntag once again sa ato ang mga suking tigtanaw sa 1TV Channel 11. Uy, ha? Anywhere. Yeah. Anytime. Yeah. Bisa ka sa the world. Nakay website. Makita ta Okay. sa 1TV Channel 11. Okay? So, muna gingon ba sa Tagalog pa, may na-miss ba kayo nga programa? Sa pakisayod, pwede ninyo mga kaigsunan nga basta na internet may, no? Pwede ninyo maka-log on mo sa www.1tvchannel11.com. I-click lang na dito ang TV shows. Din pangitao nila ang pakisayon sa Alindahaw. Parang gusto ko subukan yun. Wala pa ko ka-try. Sige, try. Sige na kung tanaw sa TV. Di ba? Gusto mo na kung naong char. Wait, May, congratulations din ha sa mga bagong mga officials sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Sur. Nag-off-taking sila na itong miyaging Biyernes. Nga, nalipay ta kay sa Tibuok NPC Zamboanga del Sur. 91% ang winning candidate sa NPC, no? It's a sweep. Oo, parang ganun na nga. Gamay na kayo pila. 20 plus lang. Sa kinatibukan na hagikan sa municipal level taman sa mga SB. Murag 20 plus, 21 lang something ang wala madala. Congratulations, Mike. Kay Team Cirillas did another sweep since 2007. Yes, atong gi-congratulate. Of course, landslide. malaumon ta nga ang dugang kalabuan nga nasugda na sa pagpanguna ni Governor Tony Cirillas, ni Congressman Vicky, ni Congresswoman Au, magpadayon kini tungod kay sila gihapon ang namunuan. Katong tagtulo 20. Asan man to? Wala, nanguli na sila. Nanguli na sila ha, gawas pa nga dito sila taga dire, ang tulubay tinahimong tulo. Bot. Salamat, ikaw kaingon ha. Salamat sa atong mga sponsors, ang Provincial Government of Zamboanga del Sur. Salamat sa Greater Pagadian JC. Salamat sa mga members of BIRD. Hello sa mga WIM RIC sa Zamboanga del Sur. Of course, ang atong lumian kay nga pagkaon nagikan sa Hotel Alindahaw. Sige kong negotiate sa James kung sponsors lang natong kape, no? Kaya unta, para inyong kada programa, og asa ko kung saan ako nandun ng James, parang ganun. Yeah. Oy, congratulations po kang Mayor Tata, ha? Official na siyang milingkod yun. Oo, dayon. Dili sa TV, makita na ninyo ang iyahang Mayor's Report o sa radyo, madungog sa ninyo ang pagbalik sa Mayor's Report. Of course, si Mayor Tata naman manumala.
Nalipay kay kumay kay kung sa province natay gitawag nga Provincial Press Bureau sa ihapon sa city o Pagadian napoy Pagadian City Press Bureau. Kani nagpasabot nga ang Pagadian City submissive kaayo sa Yes. unsay maayo nga mga pamaagi sa provincial government. Yes. Atong i-congratulate si Mayor Tata tungod ana. Ato sa good morning si Ma'am Divina Gracio. Nako i-congratulate next week pero ako sang konto listahan sa kanibitawng PTA sa Tibok Sambo at Tibok Pagadian City. Federated PTA officials sa Tibok Pagadian City. Sa dili pa dili ba na to introduce sa mga guest. Congratulations sa Zamboanga del Sur Medical Center. Uy, oo, tuod. Sige, ikaw na, be. Nag-open og bagong 39 private rooms, mga wards o naidaghang mga bagong equipments. Go ahead, May. Unya, ang nakarindo tungod kay sa nakalabayng simana nakadawat og text nga sila ang nahimo nga 2012 Best Disease Surveillance Coordinator, 2012 Best Disease Reporting Unit for ZIS, and atong miaging adlaw na pahigayon sad sa ila ang inspection to the evaluators, and we are the only one who got sa Mindanao nakakuha og sa COC as Mother Baby Friendly Hospital. Congratulations kang Dr. Robel Blancia o siyempre sa kinatibuk-an sa Team Cirilles. Of course, initiative niya sa ato ang Governor May, si Governor Tony Cirilles. Kanang Mother Baby Friendly Hospital, ikaw na pasulay ka na, no? Bulad kag bata dito sa yung labahin. Ato sa dako. Tag-una ko diha. Dako na gani mo karon. Lagi prebuyag. Anyway, karong buntaga makigsunan, gituyo na to nga siksik kayo nga to ang hisputanan. Daghan kay tag-guest, May. Uding dala kay ko sa to mga guest kay nakahibaw ko nga daghan kitag makuha nga mga impormasyon Yes. gikan sa ilaha. Unya, bura ba makaingon dito wala jud ni walay tipig-tipig ni, walay patas gyud nga to ang paghatag og pagduki-duki sa mga kalambuan og issue sa ato mga guest nga mo itong bisita karon. Magsugod ta. Ang akong paborito. Sa alam mo, Yelo Pascual ng balangasan nito eh. Lalo ngayon pumayat na siya. Amigo kay nato ni May morning ato gyud tabangan. Unya, karon kaniya to sige na ako siya greet sa radyo. Nakaroon ako na dyan siyang tapad. Nya umaabot na mo ni nga basta umaabot na mo ni. Ay, ato isulti. Umabot na tong kapitan sa barangay Balangasan. Siguro siya ito makomentaryo dili kita. Pero ano lang sa siya karon ang haming-hamingan lang sa siya. Okay. Mutando ka ni siya pero ang niya siya karon bisita na to as kanang barangay Kagawad. As member sa JCI Greater Pagadian. Dayon as loyal sa advocacy sa mga civil. Yeah. So di sa atong klaron di sa nato isgutan ang pagkapitan niya, barangay Kagawad sa. Dibenso naman eh mo eh. Ang chairman sa Committee on Infrastructure, chairman sa Committee on Rules and Laws, o chairman sa Committee on atong bisita karon si Barangay Kagawad June Libria sa Balangasan, Pagadian City. Hi, Kagawad! Hello, mayong buntag sa tanan, no? Mayong buntag, Bro Leo, Tita buntag. May, Yeah, o sa ato ang palanggang gobernador sa province of Zamboanga del Sur, Governor Tony Cirilles, o sa Team Cirilles tanan, o sa tanang mga katawhan nga nilantaw karong adlaw. Okay. Mayong buntag. Murag kapitanuno na gyud siya May. O, parang Kay may ihan nga may ako. introduction, may buntag Governor Oh. Tony. Dahil lapa. Sa iyang pagpasil siya lawas, mag-ready na ni siya para sa October. Tinood. No, Na-slim tayo siya. oo. Na-slim. Dahil healthy baby kayo siya karon. Murag ready na siya para October ba? Ready I'm na rin. sure. For October Of course. 28. Ha? October 28. Already na ni siya. Pero wala pa na siya mo file kayo. Pa may filing ka na sa Wala pa filing. filing. Wala pa Uy, filing. July 1 pong registration, no? Sa mga Mm. botante. O usab, gawas sa taga Barangay Balangasan, kung din ako taga dito, bisita sa nato kining paborito kayo sa atong probinsya tungod sila nga pag-aktibo sa Yes. public-private partnership. Yes. O nahibalan ako si Governor Tony last week. Murag dito sa bayog para sa usa ka another na pud nga projects with partnership ani nila. Yes. Unya may gwapo nindot kay ni kay nakita nato kung ang tanang mga company sa ato ang nasod kung inani lang ang commitment dunay social responsibility, dunay social nga gihatag ngadto sa community hayan mahimo yung dato
ang Tama. ato ang nasod, di lang ang ato ang probinsya. Tama. Og niya karon bisita nato ang gikan sa TBIRD Balabag Gold Silver Mining Project Public Affairs Officer. Good morning kang Sir Dennis Bagyo. Hi sir. May buntag sa labi na sa gumana. Iglantaw sa ato ang programa Pikasayod. Labi na sa gumana. May labi na sa gumana. May Okay. Thank you sir. Og syempre kauban po nato, kauban ni Sir Dennis ang ilahang Junior Credo Officer for Community Development IP Affairs, si Sir Pablo Loyal Jr. Hi sir. Hi, ma'am. Nice to see you again. Mayong buntag sa tanan nga naga-tanaw, nagalantaw nining mong programa. Ilabi na sa mga dugukan o nagpahiluna nining mga programa si Sir Leo, ang ato ang PIO o ang atong gwapang anchor. Agwapa Si naman. Ma'am Wala may Maymay. limbay diri ako ra. Thank you sir. Thank you sir. Wa may limbay diri. Pwede sud pug magwapa ka no. Mao. Uy, na-issue ba ka itong last lecture? Dapat ka magwapa. Anyway. Bisita sa dato, karoon nalipay ta. Kay naani sila. Sa mga nalipay, kay naa sila yung ang taga microdev. Gani niya Yes. karon. Ang unsa kaning microdev ni? Micro Development Enterprise. Okay. Niya karon ang manager sa microdev, si Sir Reynaldo Makiling. Hi, sir. Morning, May. Uy, nakauli na punta. Kauban diri sa panel, labi na sa atong gobernador, mo'y nakamugna ining micro enterprise development project sa province of Zamboanga del Sur. Yes. Oo. Thank you, sir. Bisita sa dato karon ang Executive Assistant gihapon sa Microdev na si Sir Livy Kidet. Hi, sir. Ay, may buntag. Parang nakauli na po to, sir, no? Nakauli lagi. Gikan daw sa makalingaw. Bindot kayo nga biyahe, sir. Lagi, may buntag po niyo. O sa akong mga kauban diri sa station. O sa tanang mga katawhan nga niya karon na minaw na minaw sa ato ang programa. Labi na kayo sa atong pinalanggang gobernador nga maogyoy hinungdan nining pagmugna ning giingon og microdev project sa probinsya. Okay. Naman tayo nakulay nga yung mong gi-invite duha ka TVI, duha ka microdev. Ganun kayo nasara naman si Kuan. Wala, isa ra gid siya wala Siya may murag bukat yung kairon. Wala siya kontra. May kontra. Parang gano'n, no? Wala siya kontra, no? Anyway, sige, magsugot at microdev. Sige. Atong bahin-bahin ng oras. Sige. Para, mura, gamay lang daw ka oras para anin nila ba, no? Gikulbaan sila gay na kay taas kuno kay pero bantay ka or kulang pa na. Kulang pa na, labi na magsugod na magsugod na ta. Kainit ang isyu? Yeah, pagpainit sa atong issue. Siguro ari ta magsugod sa microdev. Yes. Na ari ta ni Sir Makiling. Sir, unsay bag-o sa microdev karon, sir? Akong gisugod ang pagtukod ining microdev May. O ni usa ka programa na ginugna ni Governor Siriges alang sa atong mga employees sa Kapitolyo nga nangahinahanglan og financing kay nangahinahanglan sila og pautang sa atong kagamahanan. Siguro namugna ni sa atong gobernador kay nakita niya nga ang atong mga employees sa provincial capital nanghuam og kwarta sa gawas nga tag-as kayo og interest. Punog loan, na puro lang Oo. lewa malon. So, namugna ning microdev sa ordinance number 24-2012. Initially, ang atong pautang ining microdev hangtod lang sa 20 mil pesos. Pero nakita nato nga sa paghatag nato ining 20,000 ngadto sa employees na lipay sila kayo pero nagpabilin ang ilang dagko nga mga utang diri sa gawas. Muna nga ang atong gobernador nagamando diri sa atong buhatan sa microdev nga
ipatan-aw og unsay matabang nato ining atong mga empleyados nga dagko kayog utang. And so we made a survey sa mga bangko o unsay ilang pautang og nakita nato nga ang atong mga bangko nagpautang sa atong mga employees sa Kapitolyo up to 350,000 pesos. Og ang iyang tumong nga kita unta ang microdev makapalit niining utang sa gawas nga sila magabayad dito sa atong microdev sa interest nga gamay kayo. So we started passing an ordinance increasing the amount of a loan to our employees of the provincial capital o nagasugod na kita og pamalit sa utang sa mga employees ngadto sa utang nila sa gawas nga mga loan sharks o sa mga bangko. Nalipay kayo ang atong mga employees pero dili nato makasa og palit ang mga utang sa atong mga employees kay tungod sa kadako sa ilang exposure sa gawas sa hinay-hinay ato ning gi pamalit o nagpadayon ta ining programaha sa diha nga gitan-aw niya nga naana po'y lain mga kalambuan nga iyang nakita ang vision nato sa atong gobernador nagamugna na pud siya nga ang atong mga empleyado sa Kapitolyo nanginahanglan og mga appliances, mga transportation para sa pagpaingon sa opisina o pauli o maybe nanginahanglan sila og mga spare parts sa ilahang mga sakyanan nga motor nga aduna tay spare parts store ni ining atong economic enterprise nga ilang makakuha mga spare parts. So nagmugna na pod ang atong microdev pinaagi sa awhag sa atong gobernador nga maghimo ta og usa ka laing economic enterprise nga mga baligya o appliances affordable motorcycle para sa ilahang pagbiyahe paingon sa opisina o magpauli o mga spare parts sa ilahang motorcycles nga medyo kinanglan o spare parts o mauna karoy bag-o nga kalambuan sa atong microdev nga akong gihatag sa atong executive assistant Mr. Livy Cadet to discuss in passing ining atong bag-ong economic enterprise. Okay, sir. Si Sir Livy Cadet, mao dito mo na-mention din niya nga doon na dahil sila bag-o karon nga sorry mo matawag na economic enterprise. Sa to pa kung ako ikaw kay exclusive pa man ni para sa mga empleyado sa Kapitolyo. Yes. Sa to pa ikaw, pwede ka magubaan ka diha, pwede ka kamato dito, mukuha ka utang kag diha sa lugar, ana. Wow. Kung kakabalumay nga di lang ka na karon og empleyado ka sa Kapitolyo wa kay bugas, kay ka utang og bugas. Talaga? Di ka magutom. Ay, ganda na. Dayon, kanang speaking of microdev, kabalo ka kami sa Baganyan Broadcasting. Akala mo wala din kami. Na ami employees co-op no. Mura sad siya microdev. No uwa kay bugasan. Uy, makakuansad kag bugas. O kay grocery sa inyong balay na asod mi ana. So ingon ana, ay hi to Sir Nonoy Yamba. Iyahaning brain nga ingon ani sa dagang style sa Baganyan Broadcasting para nga ang mga empleyado sad na kahit papaano na ay maduulan. Adto ta ni Sir Livy. Yes, sige, sir. Ipadiscuss na to bahin tong sa bagong project karon sa microdev, sir. Kaning bagong project nato karon may bag-o pa lang gining namugna as an extension sa atong microdev. In fact, adto pa ning Mayo na pasahan og ordinansya sa probinsya aron mamugna ning
proyekto ha. Sumala sa giingon sa ni Mr. Makiling kani ang initial target nato ani ang mga empleyado sa ato ang Kapitulyo nga mao gi gusto ni gobernador nga tagaan o importansya nga sila matabangan. Maybe later on siguro basin og mo-expand punta ni later on sa mga katong mga farmers organization or fisher folks. Pero kani gud may tungod lagi kay sa kabag-o pa kinahanglan pagid nato nga i-establishar. Oo. Ang atong tindahan ato pang i-establishar dayon siguro in due time masugdan lagi nato ni. Pagkakaron napata sa planning stage saka sa paghimo ani pag-implementar. Sir, sa planning stage, o sa particular na ma-expect nga mo nga mahimo na tong economic enterprise appliances, gikan sa TV, mga inana ba, TV, mga karaoke, mga ana, dayon separate po ang katong para sa mga piyasa, sa mga sakyanan. Inaana gid may kay ang kuana ni is natay appliances, display sa appliances, natay motorcycle, dayon napatay motorcycle parts. Tapos na magbuhat po ta diha og kanang may mga moayo gyud sa mga motor natay mga mekaniko nga atong ibutangon niya later on. Wow! Asa ni siya, sir? Initially, di plano nga ipahimutan, sir? Ana diha sa kana bitawng tapad sa bagsakan diri sa Kapitulyo. Ilalong sa ESC. Kanang bagsakan nga giingon ni Leo nga makautang ka dito og walay bugas, makakuha ka dito og bugas. Sa kadto sa mga empleyado sa Kapitulyo. Muna purpose ana niya dahil ha? Ay, abi na ko ka ng ana lang siya, ana lang, ana lang. Nga na din purpose niya. Way gutom sa empleyado sa Kapitulyo, May. Talaga, oo. Pero sige lagi tagpangutang. Dahil sir, sa iyong estimate, sir, mga kanasapahan ni siya matugdan? Within this year, no? Within this year. Ato ginang kuan nga ato ginang ma-establish within this year. Actually, ang kuan gud ani, ang main kuan gid ani is mura pod sa financing, no? Sa ang atong plano ani sa atong gobernador makuha ta sa atong supplier direkta para medyo makabarato ta. Dayon sa financing, ang microdev mo finance ani. Usara. Extension mo sa microdev. Wow, thank you. Thank you, sir. Kapag ka sa wisdom ni Governor Tony, abi na itong tuwalang siya nakapokus sa medical center, tuwalang siya nakapokus sa DAO, sa mga infrastructures, sa health, pero napadjud siya ini nga mga Uy, tanan gilantaw. Benefit para sa mga empleyado, no? Yes. Wow. Tanan gilantaw gid niya may unsay mga basic nga panginahanglanon sa mga katawhan sa lalawigan sa Sambuanga del Sur, mga empleyado gikan nagsugod sa Kapitulyo hangtod sa matag lungsod. Kami sugutan sa dili, mga amon sa tagbugas. Luto de. Murag dunay papas si. Ako ipapas may. Yes, sir. Siguro ang akong pagtuo kita lang sa Zamboanga del Sur nga adunay micro economic enterprise nga pareho ini nga magpautang sa atong mga empleyado nga mag-establish og appliance center para to cater sa mga kinahanglan sa atong mga empleyado. Murag wa pa ko'y nakita nga laing probinsya nga na economic enterprise nga ingon ini man. No, tanas lang Sir Ernie. Behind the scenes siya karon. Behind the scenes. Tanas lang. Sir, sa inyo na Chismis. Pero sir, pila na karon ang investment sa microdev? Investment ba tawag na? Initially, butangan og seed money nga 1M ang microdev in the span of 1.5 year, niabot na ta sa 12M. Uy, wow. Una exposure nato sa microdev. Ang network karon sa microdev is 12M. Wow. Although dili kayo dako ang atong profit ining microdev, but the primary purpose niini is for alleviation sa kinabuhi sa atong mga empleyado.
Wala pa di siya nag-explore outside, sir. Exclusive pa lang siya for the provincial capital employees, sir, no? Naanatay exposure outside pipila ka munisipyo, but those are only piloting stage kay atong gitanaw how practicable ang pag-operate ni ini on a larger scale dinhi sa atong province. Nakita na nato na workable ning atong plano. Siguro in a few years time we will already escalate dito sa atong mga municipal kalungsuran. Okay. Okay. Kanang siguro ang mga listeners nato karon ito mga nananawan ningon siguro sila nganong si Sir Makiling may gihimong manager diha sa Microdev unsa day ang capacity. Yes. Gusto ta masahay kay ngani nga na pag kanindot karon ang pagpadagan sa Microdev. Dahil of all sa Sir Makiling jud unsa day qualification ni Sir Makiling nga modala sa ka Microdev. Sir no? Basin para ba sa paghatag og fair na kanang og factual nga panlantaw sa atong mga nagpaminaw karon. Kinsa day si Sir Makiling before? Unsa day iyang profession? Sir? Actually, ni-retire ko atong way back 1998. Not as manager but as an bank executive officer sa Philippine National Bank. Uy! Sa iyo eh. Bangkong. Yes, sir. Yes, sir. Then 14 years after sa akong retirement, mura og nakita siguro ni Gob nga I can still be productive. Still kicking. So, engage ang akong services in spite nga I am in my later senior years. Age doesn't matter, sir, ha? Nakita bitaw na kanako may dito. Dito Atong nga. Tumakuti na po ko. Binito drama may. Pero wala ka nung din tayo, ha? Wala ka rin tayo bulaklak. Thank you, sir. Thank you, sir. I will include talking about my executive Yes, sir. assistant. Yes, sir. It's Mr. Kidit, who is also a retired manager of the Philippine National Bank. Wow! Oh, sir, Kidit. Go ahead, sir. Yes, sir. Manager sa PNB, sir. Bao lagi ni May nga. Siguro po, nag-retire ko atong March 1, 2011 kay mandatory man to. 35 years of service sa PNB. Nahimo kong manager diri sa Pagadian for 5 years. Dayon nabalhinta sa region as regional supervising officer hantun nga mi-retire ta. Mao na nga siguro nakita po ni gobernador nga sa ato po eksperyensya ikinahanglan po nga siguro tang gikuha kay aron po makatabang ko sa kalambuan sa probinsya lamay na kita maka-assess ko kang Mr. Makiling nga maiyahang tugyanan ining proyekto ha. Okay, tanawal eh. Ang ato magong gilantaw diha kay ang kani magong Microdev na iba na rin dili mo lahutay. Yes. Especially kung dili ba eksperto ang modala sa mao nga kwal kay di lalim pa utang. Di lalim nang magbalanse kag interest. Ang expert ana kana radyong nasa bangko. So we're lucky enough nga kini sila makasalig ta nga tungod nila mulambo ang Microdev kay naa din sila capacity na sila credibility. Dili pre atong nagdala sa aman. Kita may mo karindot sa ato ang gobernador. Okay. Kabalo siya mutan-aw kung asa epektibo ang usa ka tawo. Nya, alangan magbutang ka diha og nga na lang. Simple as that. Mo na itong ipangutana para pud makaingon ang atong mga listeners nga nya mo dugay ka na yung Microdev. Yes, mo na siya. Kabalo kamay unsa ka nindot ang plano sa ato ang gobernador ini. Nga ini magudagihang panglantaw nga ang mga empleyado magsige kag loan ngadto sa mga lending companies, mga bangko. Mas samot hinuon nga murag di ka makalingkawas. No masamot hinuog kalugmo. So nakita sa tong gobernador. Nakita sa tong gobernador nga luoy kayo. Nga imbis matabangan, nasamot hinuog kalisod. Matabangan sa kalisod, samot hinuog kalisod mo na nga
natukod ning microdev kay para at least kung naa may interest gamay ra gyud kaayo nato koy pangutana ni Sir Makiling May. Karong tiud na na. Okay, sige. Ikadahong part na itong pagbalik Okay, sige, nila sige. kay ang rotation sa orasan Okay. para Sige. na sa TBI. Okay. Grabe kayo Sige, mag-control ng oras, no? Conscious kayo oras ba? Ang rotation sa orasan para Okay. na sa TBI. Sige, ikaw. Go. Sa TBI ta. Sa TBI ta. Oh. Kining TBI may makaingon lagi ko sama sa giingon gayon na kung ang tanang company ingon ini ay dato kayo ang nasod sa Pilipinas. Tama. Okay. Naay bugas tanan sa mga lamisas mga pobre. Ako sigurong una pangutan-on si Sir Pablo. Kaya siya mag-uninaas community god. Sir Pabs, unsa ba karon ang latest nga mga proyekto sa TVI in partnership sa provincial government nga makapahimulos ang atong mga kaigsunan, labi na ang atong mga kaigsunan ka, boss? Maayong pangutana na lay kay para masayran gyud pud sa katawhan ug unsa gyud ang gihimo sa kumpanya namo in coordination with the province of Zamboanga del Sur. Yes. Una sa tanan, makita o pwede natong maadto tanan sa bodega sa Baganyan Cooperative diya sa Labangan nga murag tulo ka semana pa lang sa gap nga tulo ka semana murag naa tay almost 20,000 kilos nga kasaba. Wow. Uy. First time sa bayog nga nakaproduce ug ana kadaghan in a span of 3 weeks. Mao na usa sa mga programa nga gitambayayungan sa probinsya o sa kumpanya sa TVI. Sa among tan-aw wala na iputol ang harvest probably after 2 weeks na po delivery balik kay tungod gikan ni adtong niaging tuig sa pagsugod nining mga programa nagpadayon na gyud ang kaikag sa mga tao sa pagsunod ug pagsuporta nining mga programa kay naman pud sila kaniyang murag ayuda sa ilaha while gatrabaho sila kay pagka nakatanong ka og 2,000 ka punuan hatagan ka og 2,000. Wow. Tapos after 10 months usa pa to nimo iuli ang 2,000 without interest. Wow. Ang 2,000 ra. So Aning kung unsa to, to harvest nimo kuhaon dito ang 2,000. So na ako'y nakita nga usa ka pananglitan o example dito sa niining mong harvest namo nga makatabang gid siya kayo kay pareha adtong naay isa ka tigulang sa barangay Pulang Bato 74 years old niwang na kaayo 1,000 ra ang iyang cash flow kay 1,000 plus ra ang iyang natanong but fortunately niabot og 1,023 kilos ang iyang harvest atong niagi niabot og 32 ka sako. So i-times nimo na og 750 that is more or less 8,000 pesos. 1,000 ra ang iban so naa siya 7,000 karon nga nga bakante. Tapos sunod-sunod ang iyang harvest. So ingon ana ang kausaban. Mao na kanunay ginaingon ako sa mga tao while having a meeting with the farmer with fisheries nga dili nato makita ang kausaban dito sa pagtanom. Tama. Dito na sa pagharvest. Dito nato matanaw unsay natabang nining maong programa. Pero dili lang kana ang mga programa o proyekto para sa panginabuhian ang gihimo sa kumpanya sa TVI o sa probinsya sa Zamboanga del Sur. In fact, na-mention ni mo kalanina may nga last June 21 si Governor Cerilles nasa Bayog. Purposely para nga nano niya launch ang ginatawag og integrated rice duck farming system. Which is kung tan-aw nimo sa tarpaulin sa mga katong mga gipanghimo namong tarpaulin dito may bugas na may sugan pa. So pero nakita na ako nga dili na siya dula-dula nga programa. In fact akong nakita o akong na internalize gyud ang message ni Governor samtang tuwa siya dito kasi ang amo ang venue na sa duol sa NIA kaning kanal kaning ilagyan og tubig irrigation na internalize gyud ako og maayo nga seryoso gyud kay si Governor sa iyahang panglantaw sa mga tao. In fact ako dili ko maghuna-huna nga naa pa ba yung mga politiko nga ingon ni ana nga
1979 natukod ng irrigation, matod pa niya, batanon pa daw siya, kuyo-kuyo siya ang papa, when his father was still the congressman diri sa Zamboanga del Sur. Paghimo na ng mga irrigation, tungod sa gusto nila nga matabangan ang mga mag-uuma. Pero ang pangutana is, unsay kahintang karon sa mag-uuma? Nasinso ba tungod atong irrigation? Kana mo pangutana. Karon iyang gipalig-on pa. Kay matod pa niya, ahaman to mag-uuma din hindi dapita. Maura gyapon ang purma, maura gyapon ang dagway. So muna nga gihimuan gipagitaan niya pamaagi kuyog sa mga personahe sa TVI nga unsaon dito diay nga gawas na tong irigasyon, unsa pa bay mga buhato nato nga mapausob nato ang kinabuhi. So mao na nga naghimutan niya ng integrated rice duck farming. Nagbasak na ta, nagbuhi pa ta og bibi. So nanatay bugas, napatay sudan. Mao na ang damgo ni adtong maong programa ni ato Pizza 21 ug hopefully magmalampuso na siya dili lang sa 18 ka beneficiary kay 18 lang man ta among gilaunch usa kay gipilot usa namo. Hopefully by this after ani nga cropping kung maayo gyud ang resulta sa sunod nga cropping ihurot na nato ng 80 kapin ka farmer beneficiary. So nag-hope ko nga mabalik tong tawag sa bayog kaniadto. Ang tawag sa bayog kaniadto is Rice Granary of Zamboanga del Sur. Yes. Nakambyo nining mga 2 to 3 years nakambyo. Nahimo na siyang Mineral Granary of Zamboanga del Sur ang bayog. Ang minerals maano na mahurot na. Pero ang pag-produce of rice dili gid na mahurot. Tinuod. Although na-appeal ni sa top 10 sa most outstanding sa tibuok Pilipinas, na-appeal ang Zamboanga del Sur, which is ang bayog po usa niini. Mayon ta ako mapalig-on yun nga magpadayon nga bayog will be the top rice producer sa tibuok Zamboanga del Sur. Sir, dalaygod kayo ang inyong pagpakipart-partner sa Zamboanga del Sur in terms of livelihood, panginabuhian sa mga usa pa vision sa TVI, sir, gawas sa maingon na tong pagnina. Ang pinaka vision namo magbase dito sa kaniyang amuang prime objective sa among kumpanya gyud, which is kung mahimo mo come up og usa ka bag-ong komunidad nga kanang komunidad sir nga pobre mo datong komunidad. Dili po yun exactly nga dato. Able nga komunidad. Katong murag holistic nga komunidad in a sense nga kanabang nakasabot siya kung unsa iyang buhaton, unsa iyang obligasyon, ug naa say mahimo kung unsa iyang gustong himuon. Yes. Empowered nga community. Mo na mo ang damgo. So mo na nga kining partner namo sa sa probinsya sa Zamboanga del Sur, kuha ni siya kaniyang usa ni siya ka blessing pud namo tungod kay although maugid ni among panglantaw, gialalayan pud mi, gitabangan pud mi sa gobyerno nga mabuhat gid namo ni kining mga vision, kining mga tahas, mga mission. Sure. Kung atong subayon kung asa ang mga programs, kung asa sa una ang TVI, for example sa Siocon, na maingon ba nato nga ang vision ninyo dito nga kahit pa paano pag-uplift sa kinabuhi sa mga tao, nasunod ba sir after a years of pagpahigay ng pagnina dito? Ako siguro ipatubag sa akong partner kay mas nakabalo siya kay una ni sila sinati ni sa kanatuan. Yes, public affairs po rin sir. Salamat kay Pops na dagang sa may actually ang lungsod sa Siocon kanyanto 2004 sa diyan nagsugod ang operation din sa BPI dito sa gold and silver project sa Kanatuan. Ang lungsod sa Siocon usa kanya dito sa third class municipality. Okay. After how many years ang operation sa Kanatuan sa gold and silver di taas ang komunidad meaning into first class municipality. Wow. Wow. Ba? Ang gihatag magod di magod ang di lang kay ang kagalingon ang ipanglantaw sa atong kumpanya kundi ang ka-partner, meaning ang kauban sa kalambuan, ay nagpasabot ang komunidad. Kung doon naman ko'y nakuha ang kumpanya,
sa produkto diha sa minerales, amo po sa nilang gibalik nito sa komunidad pinaagi sa paghatag o mga korekto nga pangkalambuan. Wow. Dito ang mga beneficiaries namo dito sa kanatuan, kundi ang communities gitagaan itong mga long-term livelihood project sasama sa mga rubber. Doon po tayo mga project karon gilantaw ang din ana na yun, no, ang mga nurseries na natunay mga katubayan mga foreign invested company kaning coffee tungod kay nagalantaw nga dili lang short term kundi bumubiya naman ang TBI kundi napoy mubiya ang TBI sa pagmina ang ato mga kaigsuunan kapartner sa kalambuan magpadayon ang ilang pag-uswag sa kinabuhi. Hindi lang magsalig sa kumpanya kundi sila mismo kung wala ang kumpanya nana sila'y haruhay nga kalambuan panginabuhan tungod kay adunay maayong gihatag ang kumpanya ngadto kan nagibilin. Wow. So sama usab ko na among gihatag ngadto sa lungsod sa Bayog. So kung magsugod ang operation sa Bayog, Malipalo ano na nay partner sa ganyan nagsugod na atong sustainable development diya sa lungsod sa Bayog. Adunay public partnership program, public-private partnership kaning morning provincial government diri sa Zamboanga del Sur. First time doon natay public-private partnership ang Zamboanga del Sur. Di nakita ko nato sa kumpanya nga mintas wala pa nagasugod ang kumpanya mahatag ang kalambuan ngadto sa mga komunidad tungod kay ang concern dun sa ato ang kumpanya nga dili lang kay short term na di sila magsalig na magsalig sa sila kung mo silang kita silang kuburok o silang pagpapalala. Wow. Long term og sustainable nga panginabuhi. Sa buwan ng TBI, padayon gihapon. Naagihapon ang life. Kani ano na lang ko'y kalabihan padayon ito. Yes, sir. Integrated rice stack, no? Rice stack farming system. Kani man gud nakita na to sa atong kumpanya o sa provincial government. Kung atong iusamon, no, kung kining mga itik, kining kusog kay mukaon ng golden kohol. Sumala pa, kining golden kohol, na-introduce nila sa Department of Agriculture 1983. Makaayo daw kay tuod kay taas ang protina. Of course, maguni atong paglusa na sa DA, introduce nila ito sa mga mag-uuma sa 1983 tungod kay makatabang sa kalanunon taas ang protina. Pero naghimong dangan sa ato ang mga mag-uuma sa mga rasakan. May laki nag-introduce ani ato, no? Adunay pagtuon dili lang kay diri sa ato ang nasod kundi nagtuon na ato ang mga Asian countries sa Japan, sa China. Ang ilang unang nakita kining wild duck, no? So, wild duck. Nakita nila ilang giimbita o ilang ipasagdahan ng wild duck. Nga mo tupa sa ilang masakan. Ilang nakita na maayo ang produkto. Ang ato ang purpose kaning organic farming. Yes. So organic farming bugod kaning abono nga dili gamiton ng mga chemicals mahal. Una siya nga atong itawag og adto natay presyo nga mahal nga nagkalambuan mabitang ingon ni governor nga sukad ang irrigation na tukod ni atong 1970s adto na may kausaban na atong mag-uuma. Nagpabilin nga lisod. So inhanglan karon ang kumpanya o ang probinsya nakita. So pinaagi sa integrated rice duct sa sumala sa atong mga pagtuon sa mga ekspertos sa integrated rice duct adunay 20% increase. Wow. Oo, dili na katong mga nagamit og chemicals nya ang labor cost wala pud kayo tungod kay ang pagpatay og pisti kani mga bibi kusog kay makaon og mga pisti. So tama giganan sa integrated rice duct tungod kay atong mga bibi ibutang dito sa mais sa umayan nga batong tanong kanang mo 1 hectare nga basakan libutan ka na sa fishnet, no, para ang mga bibi dili kayo mo laag. Gano'n sila. So, libot-libot sila. So, katong mga tanom bagong tinanong na humay, dito na sila mag-libot-libot. Ang kiniya si bibi, musiksik na dito sa punuan sa humay. So, katong mga pisti, katuan dito sa ilalong sumay manggawas, muntikan sa bibi. Botong, ang ilahapong iti, butoy mahatag o organiko. Ang muno sa humay. Buto nga ang atong mga eksperto sa agrikultura, ang ilang yields, no, ang ani sa atong mga mag-uuma
gamit ng organiko, taas 20% ang ilahang ani increase. Dili na yung nagamit ng chemicals, wala na yung labor cost, wala na kayo tungkol kay ang mismo ang itik mo nagkaon sa pisti. Tama. So dili ra dito may bugas na may sudan pa, hindi ko pang ani. Taas ang ani. Kung dili po chemicals, meaning taas ang itong sakit karon, no? Tungkol sa mga chemicals nga itong gigamit, kini wala na siya chemical free. Ang atong gilantaw sa kumpanya, at least na-consider magod kaning project tungkol sa atong pagkitabayayon sa project sa maong sa livelihood project. Wow, thank you, sir. Tinumdum ka 2 years or 3 years ago, di ba, gilaunch? Ay, sa panahon pa ni Ma'am Au, nga siya governor, nga itong secretary sa DA, para mo launch atong tuang rice duck farming po des dao. Dito sa RM, no? Tapos karon nakakita tawag bindot kayo nga resulta atong programa habaya. Yes, O ma'am. nagpadayon karon sa panahon ni Governor Tony. Ang nindot ron may kay sa una mo atong programa sa Aplan ra kasi kini kasaba library program nato. Karon nana sa Aplan kasaba library program sa Lulan nana pud ng rice duck farming. Yes, So, sir. mali Yes, sir. mga pasiunang mga proyekto nato sa kumpanya, paghatag ng mga malungtaranon nga panginabuhi, no? Kung mubiya na ang kumpanya unya, doon natin ikahatag nila na legacy. Legacy, yes. Legacy. Oo. Legacy. Pero, sir, definitely sa pagkakaroon, wala pa man gadhingpit nga nagnina ang TBI sa Bayog, no? Sa pagani mga stage karon, sir? Napami sa PREDEV. PREDEV. Oo. PREDEV. Sa PREDEV ba, nakinahanglan na siya o unsa gitawagan ng community approval? Yes, muna na gitawag na ito kanang consent. Consent, yes. Oo. So, So, Sir isa sa Pablo, mga requirements na gipangayon ko sa itong nasunod gobyerno, base po sa balahod, no, sa 1995, Mining Act of 1995. Dito nakalatin ang mga project nga sundon sa usa ka responsable nga pagmina, Wow. sa pagsulod yan sa usa ka area, sa susama sa lungsod sa Bayon. okay, Sir Pablo, sir, sanglit na mo sa PREDEV karon, sir. Kumusta sad ang response sa mga katawhan palibot? Abi ni mo, may sa tinuod lang yun. Ang mga tao ra gyud diha nga katong dili uyon niya nang ang pagmina diha. Iskato ra yung mga na-interest diha. Kung- Na personal interest. Oo, personal interest. Kaya kung pangutanon nimo ang community, gikan ngadtong panahon na nana sila acceptability, nana sila social acceptability niya nang pagmina sa TVI. But niya nang pipila lang yun nga na mga personal nga interest dito sa Balabag, di po nato na mawala. It's just a blessing in disguise nga na himo ang CDO dito. So nanguli na o nanglayas na ang ubang mga big time dito. Nanguli sa So kuwatas lagi kung tanaw na to karon, kung ang katawhan ang pangutanon, walay mo kontra sa katawhan diya sa ilabi na itong mga barangays nga na nagpalibot sa atong MPSA. Wala sila wala. Okay ang katawhan. Thank you, sir. Unya, sa second part nila, kumusta ako na itong warik-warik? Kung sa to unsay sitwasyon unsa imahe karon sa Balabag o Yes. ikumpara to kaniadto og karon. Yeah, kumusta na itong katong na yung mga nangabangag dito, na yung mga landslide. Karon wala na ko kadungog ba? No, wala na ko kadungog. Oh, murag hilom na hilom. Oo, pero later. Kaya ang oras para na ni kagawan ni Bria. Okay. Later, second part nila. Sige. Okay. Ano na ni kagawan? Hi, bye! Hello. Ikaw ka, pwede ka po, nagkabalangatan naman ko. Sige, go. Siguro may ato unahon kung being di kagawad. Last term naman si Bro Johnny Bria karon. May una to nga sa iyang pagkagawad unsa bay mga nabilin niya, unsa bay mga nahimo niya diha. Ako makasulit ko. Nga posible siyang pwedeng mahimong subaran sa mga tao nga mahimong kapitan. Chairman na siya sa Committee on Infrastructure. So, unsa mga infrastructures Yes. mga kalambuan ngayong nahatag sa Barangay Balangasan. Okay? So, once again, mayong buntag, no? Ang una, yung gwapong pangutana diya, gwapo kayo pangutana to Bro Leo, no? Kung legislator ka, unsa imong mga napanday nga balaod, Yes. na diin, Implementar ka. Utang ka na sa mga katawan sa Barangay Balangasan. So, isip usa ka infrastructure chairman, siguro nakita ginato nga ang Balangasan karon mga halos simentado na good. Like, for example, pathways, alis. Dayo nakita po nato ang mga footbridges karon nga gikan sa Upper Bagong Silang o diri sa
purok akasya, paubos sa tabing ilog, purok naanagitay gwapong mamagian nga mga footbridges. So nakita sab nato ato ang gym karon diha nga gwapo na gid siya. Diin mipasan po kong resolution karon nga i-fiberglass og kuan gyud og tiles, gwapo gid siya ba? Wow. No, din ang ato pong opisina karon diha sa Barangay Balangasan, naningkamot po ta niatong miagi mga tuig nga nahimuan gyud og opisina ang ato ang barangay captain nga nindot with the help po sa ato ang Congressman Victorio. So ang atong sakyanan, napatay sakyanan ron pero nayilo na lang og color. So akong gusto nga ibalik na siya og pula. Pero unsa ni color before? Pula gina siya. Pinturahan usap? Sure, kaya ba rin gana? So karon ang butante 9,000 plus. Usa sa pinakadaghan butante sa Pinakadaghan. stage. So, Pinakadaghan o usa? mo ginay pinakadaghan yun. Pinakadaghan. Ang butante. Biggest barangay in terms of population. So ang butante diha 9,000 plus. Okay, pila years Balangasan Road? So mga 4 to 5 million ang era diha. Sa imong tanaw as infrastructure chairman of committee on infrastructure, kana nga ira sa para sa imong committee kung pila may ma-allocate enough na ba para maka-support sa mga project, or of course naginahanglan og panabang gikan sa mga congressman o So magkula pag ina siya no. Pero dako-dako digid siya nga kwarta kung sa pagit. Pero mas maayo gito nga mutabang pud ang city government sa ato ang Mayor Pulmones kay Congressman Yu o sa atong gobernador para magwapo gid ang Balangasan. Tama niya. Kabalo ka mo mention ni Vice Gov John Regala yun siya. Mas maayo jud og kanang hand in hand ang barangay officials ug ang nasa taas para nga kung naay si tawag atong dili ko to PPP kanang sharing gani counterpart. Oo, maka effectively maka counterpart ang barangay. Yes. So sa imong pagka-chairman sa committee on infrastructures, asa diha ang consider nimo nga biggest nimo nga mga projects? Karon siguro kanang kada lang mga buildings nato sa kwan sa Iski. Oo, makita mo gyud nato na inigadto na sa barangay. So mao gina siya og kanang yung pagpasimento sa mga diya sa barangay Balangasan. Diin maka-attest ng kita may, di ba? Nga pila ka tuig na jud nga kanang dapit sa inyo ha, nga sa kapoy sa una nga madalinas ang mga buros, mga kasal, madalinas tungod kay wag na semento. So sa ako nga term, maka-istorya po ta nga naagin makita sa mga katawhan sa barangay Balangasan. Naa sa barangay Balangasan, wag ang kana bang pinakabaho sa pagadian? Mura kana na lang mo iwa matanggal, no? Kana lang diha, then nakabasa ko sa kasulat gikan sa DNR-EMB. Paingon nga to sa atong Panhi Mayor. Nga nagtawag siya ang atensyon nga bawal dili na gina siya base sa Balaod RA 9003. Karon wag sa hindi matataw makasumbaran ng problema sa dumping site sa Balangasan. So karon ka problema jud no. Usab gud sa ko gyud nga target gyud nga walaon gyud na siya di nagpasagay ko resolution no nga walaon i-transfer gyud na kay na may uban nga barangay nga mo accept ana nga lugar. Kay diin ang Balangasan jud mao gyud pinakadako nga in terms of population. Dayon ang mga sakit ba bahuan lang mga ni tao nga manigarilyo, how much more nga inig halos kada adlaw maabot na sa balesteros ang baho anang diya sa kwan. Wa ginay og tagigayon pohon. Wa ginay pinakauna na kong buhaton nga magpatabang ko sa city government even sa province of Zamboanga del Sur nga walaon gina siya diya ang dam site. Yes, kabalo ka na bitang usa sa nabasahan ako nga nahimong sentro anang baho kay diha kanang Millennium Hospital. Kay ulbe na sila. Ni hospital biyan na. Tinod. Tambal beta para buryanta. Tinod. Nya uroy og nay ma-admit din ni amibiasis para nako. Samot matiwas. May nakoy pangutana. Kini diretsahan ni way pabor-pabor. Oo. Nag-mention magud siya og gusto niya mawala na siya nya karon kay last term naman siya. Oo. Nga naman bro, Johnny Bria, sa imuhang panahon, sa imong term nga nasulod, wala man na nimo mapapahawa diha. Tara.
gwapo nga pangutana no. Actually dili pa ko last term gyud, pa ko isa ka term sa kagawad. But ang atong kuan gud namo tay purpose pod. May pass na ko ana nga resolution, pero ang executive naman siguro ang mag duot yung mayo ana para mawala gina siya. Diba? Ang kuha pagpanday lang balaod. Pero no? ang mo adto gyud mayo ana diyang muduot gyud part sa committee ana ug gisin-assign ug ang Sa city. ito ang barangay captain po siguro ta. So ang akong role nahimo na nako. Subot pasabot nimo katong past administration sa city mo'y wala magpakabana. Yap. Oh, yan. Ay. Pastor, ug ang president kapitan. Gusto na ba? Ug ang president kapitan. Bitaw tinuod no? Di, sa ito pa, ang Tuod, president ano? kapitan nila, wala po na makita. Pero lumong na rin ka, babae na nakuha. Oo, ay makita mo gina to ang sakit manggod. Dili po tayo nga nagpasangil daghan pong mga nangamatay na siguro diha. Pero basin usa po na siya. Digig basin usa-usa gyud na. Kay baho manggod. Diin mangumpanya mo kayo dito, muadto mo dito. Simog palampong. Ngampong yun kay baho jud kayo siya. Na mga complain po diha sa mga tao. O, pwede mo mapangutana niya, pwede mapangutana ni Kagawad June ang kung unsa gyud nakabaho diha ang umaabot ng Kagawad si Homer Lao. Nala! Kaya ang gina siya. Ano lang bala dito? Meron na pala kayong ganyan, ha? Hindi ko alam na, taga-balangasan ako. Uy, nakaadto ba ako sa ilahan ni Homer Lao? Talaga? Adto ko nila, screen nila Birthday bala. ka, no? Oo, na-birthday ko. Nangibitar man siya. So, pag adto na ako dito, kuan gi-screen ilang bala di man makasulod. Perting daghanang langaw. Adi ay. Nya baho jud kayo. O labi na karon daghang langaw. Then gawas pa na, gusto nito ipasabot sa mga katawhan, gusto nito ipahibaw. Kana siya pagsupak na siya sa balaod. Kaya sa Republic Act 9003 gitudloan taon sa pag-segregate sa balaod, sa basura. Asa po dapat pwede ibutang ang malata o katong mga recyclable. Yes. Dayon wala na to na makita. To in fairness to Mayor Dogon, na to binibalik-balik former Mayor Dogon, nahimo na niya before late. Yes. Na nakana ko dia personally nga nangaon mili. Niya na ato yung mga machines nga nangabot dia gihatag gikan sa TESDA balo asa nakaturo. Ambot lang asa. Di ba ko to pwede para negosyo? Oo. Ang ato mga kana sa atong pagbalik. Kang kagawad ni Brea, usaban para itong mga bisita ka rin. Siyempre, kumusta na to ang river control sa Balangasan? Kasi una na nabaron, nabalakat nga basig sa kusog niya nga baha, basig posible nga doon na niya may tabo nga pag-crack or mga balay nga maanod, simba ko. O capable pa ba ang river control sa Balangasan? Naabay mga maintenance po nagihimo siya sa iyang committee by chairman sa Committee on Infrastructure. Sa TBI po nga may pangutaro na to sila nga based on our observation law abider man sila nganong hangtod karon wa man sila maka-operate ngadto sa balabag kung sa problema. Bitaw. Sige. Kumusta po itong warik-warik? Then akin pumunta na para kang circulate na? Karon detail, daman pagbalik din sa pakisayod sa Alinda.